Good evening po, Sir Anton. Ito po ang reflection ko about sa movie na The Joker. Based po sa pagkakaintindi ko sa Joker na movie na pinanood ko, nagpapakita po ng epekto ng pang-aapi, kapabayaan at kawalan ng malasakit sa lipunan. Sa ibang tao, pinapakita nito kung paano ang isang individual na gaya ni Arthur Fleck na may mental health issues at patuloy na inaapi ay maaaring magbuo at maging marahas dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang unang sinasabi sa movie ay ang kahalagahan ng malasakit at suporta sa ating lipunan and kapwa. Upang maiwasan ang pagdami na katulad ni Arthur Fleck sa totoong buhay, pinapakita rin po dito ang malalim na agwat sa pagitan ng mamayan at kahirapan at kung paano ito nagiging sanhi ng galit at kaguluhan sa nalipunan. Sa buong history ng movie na The Joker ay isang paalala sa ating mga actions at ang sistema ng lipunan ay may malaking epekto sa buhay ng iba. Upang maiwasan ang paglaganap ng galit at karahasan, kailangan pairalin ang pag-unawa, malasakit at katarungan para sa lahat. Which theory or theories of crime causation does the movie most closely align with and why? Accurate dito ang string theory, social disorganization theory at psychological theories of crime. Dahil sa kahirapan, pang-aapi at kawalan ng suporta sa mental health, unti-unting nahulog si Arthur sa kriminalidad, ang gulo sa Gotham City at ang kanyang sakit sa pag-iisip ay nagpaalala ng kanyang sitwasyon. How does the movie's portrayal of Arthur's transformation into the Joker challenge or reinforce your own understanding of crime cohesion theories? Base po sa pagkakaintindi ko, pinakita sa movie na hindi lang personal na desisyon ang nagiging sanhi ng krimen, kundi pati na rin ang epekto ng lipunan. Pinalakas nito ang aking paniniwala na ang aking kahirapan, kapabayaan at kawalan ng suporta sa mental health ay maaaring magtulak sa isang tao sa karahasan. What implications does the movie's portrayal of crime causation have for crime prevention and policy in real-world context? Pinapakita sa movie na The Joker na upang maiwasan ang krimen, kailangang tugunan ang ugat nito at mas maayos na suporta sa mental health, pagbawas ng kahirapan at isang mas makatarungan na lipunan, imbis na puro parusa lang ang solusyon.